Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Alam nyo, mga bossing, gusto kong sabihin sa inyo na kahit anong gawin ho ng administrasyon ho kasalukuyan, kahit anong gagawin ho nila, positibo or maganda, mali pa rin para sa mga dilaw na media sa pangunguna ho ng Philippine Daily Inquirer. Sorry, I have to be very unfiltered ho rito. I don't hold back my punches. No holds barred. And I'm going to say the way I should say it. The yellow media are those media aligned sa sinasabing mga dilaw, and they'd always protect the interest ng mga dilaw because their interest is basically out there, hanging out there in the dark. Kasi dati natatamasa ho nila yung kasaganahan sa pagiging dilaw ng media nila dahil dilaw ho kasi nakaupo noon. Kaya ang babait ho nila na ang trabaho ho ng dilaw na media, kastiguhin ho yung mga kalaban ng mga dilaw nung panahon ho ni Not pa. Lang si Panot. Tingnan niyo lang ho mga boss, lahat ho ng ingay ng dilaw, pangunguna ho nitong si Trillanes and kanyang mga kachokaran, dyan ho si Leni Robredo, the Vice President, and ganon din ho yung mga dilaw. At ito ho yung mga, lahat ng gagawin, itong mga yellow media. Sinabi ko na ho, particular ang Philippine Daily Inquirer. Para dito sa mga putok sa buhong mga yellow media, lahat hong ginagawa ng administrasyon, ito, mali. Alam niyo ba bakit? Mali. Dahil sa kanilang panlasa, sa kanilang pananaw, sa kanilang timpla, sa kanilang pangangamoy, at sa kanilang amoy at panlasa, timpla, kahit saan ka tumingin, maling presidente itong si President Duterte para sa kanila, kaya wala ho silang puknat sa pag-iingay ho. Bakit ho nakakapagsalita ng ganun si Ben Tulfo? I have the journalistic license to analyze the things that I see, convergence of all the circumstances and events. Hindi ako yung mga sinasabi, I'm out of the box journalist that'll analyze everything and no holds barred. The way I look at it, I say what I mean what I say, I'll say what I see, and whatever I see, I'll say it. Naglalaro ho ba ako ng mga lengguwahe? No. I'm a communicator. The power of language. Kaya kung kayo ho'y mga nanunod ho sa amin sa ibayang dagat, and I know for a fact na marami ho sa ating mga Pilipino overseas, and they have enough of all these online news sa mga dyaryo, nalagay na ho dyan sa mga television news. It's all the same. Nothing is different. You hear commentaries here and there, commentators doing this, columnists doing this, and they're not getting enough. Marami ho kasi sa mga Pilipino overseas, they want more an analysis, they want more, not analysis, evaluation of events, situations, on every activities, program, and projects of the government. All throughout ang administrasyon ho natin, gusto ho nila marinig kung anong mga nangyayari kasi sila ho nasa iba yung dagat. And I don't blame them, mga OFWs na nakatutok ho sa atin. Kasi sa kanilang pananaw, dito na ako kay Ben Tulfo sa Bitag Live kasi walang no holds bar to, may bayag to para sabihin kanyang gustong sabihin. And that's because of my journalistic license, not because I'm here to demolish or destroy or criticize. No. It's an analysis. And I want you to be discerning pagdating ho doon sa mga pag-aanalisa ho natin. Mas maganda ho, mag-analisa na ho kayo. Tingnan nyo na ho kung niloloko ko ho ba kayo o hindi. Maniwala man ho kayo hindi. You know, why is Ben Tulfo picking on the big guys like Philippine Daily Inquirer and the yellow media? Because
ito ho yung mga establishment na huto, they will never stop. Tingnan niyo na lang ho kung ano yung mga historical facts about Philippine Daily Inquirer. Kaya anything na pinagsasabi ho ng administrasyon, whether it's truthful, there is no sense of objectivity. Objective means balance, hindi ba? Ganun ho sinasabi ng Philippine Daily Inquirer, balanced news, balanced, fearless, ano sinasabi dito? Balanced news, fearless, blah, blah, blah. Who cares? Fearless news, and then what? And then fearless views and balanced news. Fearless ba yan? Yeah, fearless. Fearless yung views sa pananaw ninyo. Kasi ang pananaw ninyo, mali ang presidenteng si Duterte, tama yung dilaw. That's fearless. And you have the intestinal fortitude to say the way you want to say it. Well, that's fine. You have the right to say it because it's always kokontra lang kayo pag hindi dilaw. Balance ba yung news ninyo? Come on, give me a break. What do you mean by balanced news? Anong ibig sabihin ng balancing balita? Balancing balita, sasabihin mo kung yun, the 5 W's and the 1H, the who, where, what, when, and how, yung how, yun lang eh. Huwag niyong dadagdagan. Sa kanila ho kasi, pag sinasabing news niyan, iko-connect ho nila na talagang they will paint it so negative and they will paint it detrimental, sometimes insinuating something, putting yung sinasabing kanilang commentaries at tinitimpla ho nila, yun ho kanilang balita. Laging may dinidikit ho sila para naman, yun ang kanilang definition ho ng sinasabing pagiging objective. Give me a break. Well, anyway, mga boss, kaya kami ho, kaya ako sinasabing to. And lahat ho ng bagay na sabihin na ho natin na sinasabi ho ng administrasyon, alahon tama sa kanila. Kung may tama man, kung medyo mahinahon man, kung anumang bagay nakikita nila, lalagyan ho nila ng kulay, lalagyan ho nila ng hindi lang ho kulay, lalagyan ho nila ng kung ano ho mga bagay na panimpla na para medyo magkaroon ng kakaibang panlasa. So parang they have the journalistic license to say something outside of being objective but interpretative in the thing. Kayo ho, kung kayo ho yung mga journalism student and mass communication student, you're listening to me, you're gonna pick up some pieces, mga bagay ho na kuminsan hindi ho tinuturo sa eskwela. Is there such thing as interpretative news? Not on an objective news, not on a news that's being written in a newspaper or tabloidization news. Nakatabloid na. Well, anyway, kaya ho natin sinasabi yun. That's Philippine Daily Inquirer. Kung ng araw, mga boss, alam niyo ho bang ibig sabihin ng salitang kuryente? Kung ikay nasa media, kuryente yan. Istorya mo, kuryente, sablay ka. Iba ho yung kuryente, at least disgrasya, hindi mo nalalaman ang ginagawa mo. Nadali ka doon sa sinasabing, facts and figures mo sa balita kasi kuryente, sablay. Hindi ho ganyan sa Inquirer, hindi ho kuryente, talagang sinasadya. At yung kuryente ginagawang real news. Yung fake. Oh, come on. Baka i-libel nyo ako Inquirer, come on. I'm just expressing my thought. The freedom of expression under the freedom of information. I love this job.